Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Nandito na po ang programang Kamalayan. Dito lang po yan sa DZME. Ako po si Joyce Molon. At kasama ko syempre ang aking mga batang kuya dito. Si Tato Malay at si Albert Padlan. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon sa iyo, Joyce. At napakagaling mo talaga. Salamat. Parang wala kang kahirap-hirap na pagpasok na nagmamadali. Pag upo, parang kanina ka pa dito. No? Para nakarelax ka na. Pero basically, alam ko humihingal ka pa. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. At po si Tato Malay na makakasama po ninyo, kapiling po itong ating dalawang mga naggagandahan at nagwagwapuhang mga co-host dito, si Albert at saka si Joyce. So, antabayanan po ninyo ang aming mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Magandang tanghali po. Kanina, ngayon, gandang hapon na. Tinahali na naman si Joyce. Maaga kaya ako dito. Ang dami ko nang napuntahan. Magandang hapon po. Welcome sa Kamalayan. Magandang Kamalayan sa inyo lahat. Buenas tardes, bienvenidos a todos. At todos. Albert Padlan po. A todos. To all. Ayun. So, Los Santos. Ayan. Malapit na nga pala. Hindi pa. November pa yun. November pa yun. Mag-October. Maya lang. Kasi ngayon umasok yung ber Parang nagkaanuhan na lahat. Yung parang nagsabay-sabay na lahat ng Pasko, November 1. Ano pa yung mga activities pag pumapasok ang ber? Yun, Pasko. Mahaba tayo mag-celebrate, ng Pasko natin. Oktoberfest, mga ganyan. Alright. Beer nga yun. Oo, ber nga. Alright, so tayo ay continuing dito kumbaga parang teleserye na rin tayo rito Mahaba kasi yung pinag-uusapan natin yung mga paniniwala. Oo nga, kasi ilang pong taon yan, di ba? Oo, maraming... Yan ang lagi nating ginagawa, yung mga paniniwala, yung mga kinagisnan natin. Kinagisnan. As a matter of fact, yung pagdating sa mga relasyon, marami tayong mga paniniwala dyan na masasabi natin, yung iba, nandyan pa rin, pero kahit na nandyan pa rin, may pagka old-fashioned na at parang pinipilit na baguhin ng mga kabataan. Pero tingnan natin kung dapat lang baguhin o dapat manatili. Kasi may mga bagay na hindi na siya applicable dito sa mga makabagong panahon ngayon natin. That's right. Oy. Yun ang pinopoint out natin ngayon dito. Oo. Kaya kayong dalawa makabago na rin ang inyong pananaw. Of course. Lalo na sa Kamalayan. Kita ba lang kung sobra bago nga tayo rito pag nagbibigkas tayo ng mga ideya mga bagong ideas na kung saan nasa shock nga yung mga tagapakinig Ako rin nga kaya, nasa shock pa. Ikaw pa? Nako akala ko unshockable ka rin. May kausap ako kanina, sabi ko, hindi, spiritual yung sa amin. Wala nga ako naririnig na spiritual sa inyo. Sabi sa akin, di ba halata? Sinasabi lang namin yun. Feeling spiritual. Para hindi mahalatang bastos kami. Hindi, yung mga cycle doon narinig niya Kaya, oo, yung 7 cycles ng ating... hindi nga spiritual yun. Ano yun? Astrological. Astrology yun. Oh. Pero dito kasi natatakal din natin yung sa spiritual. Pero kasi hindi tayo nakafocus doon. Tsaka inaano po natin ito mga kaibigan. Hindi po tayo relihiyon. Napag-uusapan lang natin yung kasi kadikit yun sa pang-araw. Kulto kami, kulto. Kulto ka? Ako hindi Nakadikit kasi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasi ang pinanggagalingan ng lahat ay ang Diyos. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sa universe. So hindi naniniwala sa universe, sa energy. Energy. So hindi naniniwala sa energy. Ewan ko sa inyo.
Ang tawag doon. Abay, Mali ko. marami pa siya. Pakialam ko. Oo. Nauwi sa pakialam. Oo, Okay. parang katulad kahapon, pinagdrama-drama pa tayo ni Tato Albert, dramang-drama naman Ano kami pa mga dalawa. paliwanag namin, tapos pakialam ko lang pala ang sagot doon. Yun lang pala. So, sa Kasi nga, Kamalaya, yan yung sinasabi nga natin, mga luma na pananaw. Oo nga. Na kung saan, feel pa rin natin. Oo. Kasi nasanay Di ba- tayong ganun ng feeling eh. Pag bigla kong sinabihan kayo ng, paki ko sa inyo. Oo nga eh. Lalong nakakainis yun pag sinabi, bala kayo. Para ka sa buhay niyo. In other words, naiwanan na kayo ng panahon, ayun pa rin, nandun pa rin kayo na ano pa rin kayo, na tawag doon, nagmamaktol, nagwawala, Hindi, sinasabi lang namin yung point of view ng Mga tao, ng ng mga kamaramihan. tao, yung mga na-experience na namin sa mga tao. Para makarelate naman ang ating mga pakinig. Hindi ba kahapon nga, of course, marami nang tayo nabanggit na tungkol sa relationships. Pero correct. hindi pa tayo tapos eh. Kasi sabi nga ni Candy, mukhang bitin kayo sa ano eh. Ang daming colors daw eh. So talagang hindi pa nga tapos kasi Ay, pagdating sa bagay na yan eh, medyo... Medyo, taon ba natin pag-uusapan yung tungkol sa relasyon? Ay, walang katapusan yan, Walang di ba? katapusan yan. May Maraming klaseng relasyon eh. Oo, pero kasi ang maraming nakafocus. experiences sa relationships. Pero nakafocus tayo dun sa relasyon ng ng dalawa ha. Oo, Pwedeng dalawang- parehong babae, parehong lalaki, babae't lalaki. Matanda, bata. Oo, doon tayo Bata, matanda. hindi sa nanay, tatay, Di mas, kapatid, di kaibigan. mas mahaba pa yan, lalo pag yung sa tatlo. Relasyon ng tatlo. Oh, pwede pa yung tatlo. Oh, bakit hindi? Ay, Oh. gusto niyo yung ganon? Hindi masaya ba yun. pwede magkaanak? Yan na naman eh. No, jumping into compulsions. Conclusive, ano yan? Basta ganun. Ito talaga si Joyce sige, eh. Nasa siya ano? kagad eh. Sige, ano yung iaano mo naman Hindi, sa amin ito ngayon, nga Tato? eh. Today, Yung nga, paano ba di ba? magmahal? At yung factor of virginity na pag-usapan natin yan Ano kahapon. ba? Hindi, Yeah. kasi nga, ang isang paniniwala o yung kasabihan sa Pilipino ay sa lalaki naman walang nawawala eh. Kala nyo lang yun. Di ba? Ngayon, kasi sinasabi virginity, merong nawawala. Pero sa lalaki, wala daw nawawala. Ano naman ang nawala? Sabi Ano mo nga, naman- Joyce, ano- sabi mo, Joyce, sabi lang daw. Ano yung nawawala sa lalaki? Sa baba, sa lalaki nga. Ano. Ang sa mga lalaki, kunwari lang, sinasabi niya walang nawawala, pero yung damdamin nyo. Hindi nga, sabi ko nga, yun ang kinagisnan nga natin sige. eh. Sige, hindi ko pala alam. Ano? So, in other words, yun yung paniniwala natin na sa lalaki, kaya ganyan tayo kasi nga, yung nga, pagdating sa babae, masyado natin binibigyan ng pagkahalaga yung virginity. Kaya sa lalaki naman daw, wala naman daw nawawala. Ngayon? So, ang talong dyan is, meron pa bang, katuturan, yung ganong klaseng paniniwala? Na may nawawala sa dahil ng virgin nawawala time. sa babae, Because of o virginity. walang nawawala sa lalaki. Sa lalaki ba ang pinag-usapan natin? Pareho. Babae? Ibig sabihin yung concept na yun na walang nawawala sa lalaki, pero sa babae. Para namang all in the mind yan, ang nawawala. Kung may nawawala man. Oo nga. All Sabi in naman the ng mind. babae, pagkatao ko lang ang minahal mo. Pagkatao. Yun yung buong Ay, katawan ko lang ang minahal mo. Ang pagkatao ko, hindi. Yun na yung buong katawan niya, yun na yun. Oo, yun na yun. So, kalit naman ang katawan niya. Hindi ba? Kasi So ano nga pala ang dapat? Dapat Hindi, yun na bang... nga. semi-permeable membrane is it? Yun Ganon? yung isang Para kang Yun yung isang- parang nga na sunburn, yun na yun. yung para bang ang nangyari is kung may nangyari nga lugi daw ang babae sa isang ganyan na relasyon na kunyari hindi nagkatuluyan, hindi sila nakakasal. Oo. So, ang babae raw ang mas malaking agrabyado dyan, na agrabyado. Sa lalaki naman daw kasi walang nawawala. Yun yung kwan eh. So kung nga gano'n na, andun na tayo, granted yun na yung paniniwala, ano ba ang dapat gawin? Sa tingin mo, okay. Sa tingin mo ba totoo yun na may Kasi sa nawawala lalaki, may talaga? nawawala rin nga. Anong di ba? nawala sa inyo? Yung innocence. Uy. I think innocence for both eh. Ay, di dalawa na sa babae. Hindi. Kasi okay. Ano ba talaga ang
pag ano natin, When pag-usapan you- natin to, yung ano yung nawawala talaga sa babae. In terms of, kunyari, Megon, ibig sabihin, hindi na siya mabahalin pa ng iba kapag may nauna ng ibang lalaki. Ganun ba yun? Ganun ang Hindi. lumalabas di ba? Oo, ganun lumalabas. Panahon ni Father Damaso. Oo, ganun ang lumalabas. Ngayon. Si Father Damaso. Ngayon sa panahon ni Father Tato, Hindi. Alam mo ba Hindi na applicable yan. Di ba, ang inaano nga natin, si Maria Clara daw, ang dapat tularan ng mga Sa payan. kababaihan natin. Paano ba tutularan si Maria Clara? Sasabihin natin, mahinhin yun. O, mahinhin. Hindi siya mahinhin. Mahiyain siya. O, nahihiya siya dahil ang tatay niya, pare. Oo. Si Padre Damaso. Ganun. So ano nga ngayon, sige, doon tayo, balikan natin yung tanong mong yon. So ano ang dapat gawin since nasa kamalian Yun na tayo? nga eh. Binigyan natin ng value ang isang bagay na kung saan sa ibang countries, hindi yan problema. Mm. Di ba? Sa ibang countries, 14, 15, wala na mga babaeng kuha, no? O pakialam. Na nag-experiment Oo, sila. oo. Because, that's the most natural thing in the world. Oo. Yun ang natural. So in other words tayo, binigyan natin ng parang Sabi mo nga, pagpapahalaga. pagpapahalaga. Alright, palagay na natin, maganda yung kuhan para hindi mapunta dun sa ganong klaseng kalagayan kaagad na lalagay sa ano yan, sa Magkakaanak ka, Oo, yung tapos sa- iiwanan ka ng lalaki, so ikaw ang babae ang magsi-shoulder ng responsibilidad, 'di ba? So yun, ganun kaya At doon yung sinasabi. magulang ng babae, ganun, mag-shoulder Correct. ng responsibilidad. So, pero yun na nga, ang mangyayari nga kasi, alright, nagkakaroon na ng label eh. Ay, wag yan kasi pakawala yan or medyo Madali yan. o marami na naka-conscious sa kanya. Naka-ano dyan. So, in other words, pag ganun ba, hindi mo na kayang mahalin ang isang taong ganun or yung nga, yung parang may past. Yung kumbaga, May nakaraan. Oo. Yeah. Sige nga, Father Tato, ikaw, ibabalik ko sa iyo ang tanong, kaya mo bang mahalin ang babaeng Of may course. nakaraan? Oh, good. Ako, ang dami kong ang naging girlfriend na may mga asawa dati, may anak. Mm. Na naghiwalay na dati. Ayun, gano'n. No? In other words, wala akong label na, ay, hindi pwede ito kasi gusto ko, single, virgin, or wala akong gano'n. Kasi sa akin, wala rin nga akong ganun eh. Wala akong issues sa ganun. In the same token kasi, ako, ganun din naman ako eh. Di ba? Maraming nakaraan. Marami na rin ng winasak na tahanan tuloy. So, layuan mo ako. Nasa natahanan mo. Marami na ako nakarelasyon. Oh. Marami na akong ganun. Eh, ganun din yung babae. Ano naman ang diferensya ngayon nun? O, Bakit ako okay lang sa akin? Napaka-special ko naman. Tapos siya basura? O, teka Anong kalokohan muna. yun? Tama ka dyan, Albert. Teka muna. Halimbawa man, ikaw wala ka pang karanasan. Kunwari lang, wala kang karanasan. So, ang kailangan bang maging, or nakaraan, kailangan bang maging girlfriend mo, ganun din sa'yo? Hindi. Hindi. naman. Okay, yun. Hindi naman kailangan. Actually, ang In other first words, experience walang hindi. expectations. Yun. So, ganon. Pero kasi, nung unang panahon pa naman talaga yan. Ngayon kasi, hindi na tumitingin sa ganyan ang mga lalaki. Pero, ay nako, kala mo lang. Pero Kita mo ilang- naman sa ilang- Facebook, pag nagkaroon na may mga ganyang issues, kita mo yung mga bashers kaagad. Titirahin ayan kaagad yun eh. yung mga... Bato-bato sa langit, tamaan. Nako, mauuntog. Yan tayo eh. Kasi tayo mga ipokrita at ipokrito tayo na eh. sinasabi ko, nagkakaroon tayo ng mga mali siya. Oo, di ba? Kung saan binibigyan natin ng masamang Kahulugan. kahulugan. Oo. Ang mga bagay na hindi dapat. Eh, Na wala naman dapat lang. Wala naman yun eh. Na-plant din naman kasi sa minds natin yan, sa kultura natin yan. Pero ang katotohanan yan, all of this is they're the most natural thing in the world, and nothing, if you go through it at yung age of puberty, yung hormones mo, medically, biologically, napapaliwanag yan kung bakit nagkakagano yan. Tapos pipigilin mo, at lalagyan mo ng label na Bawal. madumi, bastos, ganun. Oo, kasi nga, tama kayo. Excuse pero, me? Sige. Excuse me lang, bakit ganun? Pero ngayon kasi sabi, di ba, tinuturo na yan sa eskwelahan. Hindi Right. katulad noong unang panahon, ikinahihiya yan. Bakit kinahihiya yan, di ba? Meron ka yan eh. Correct.
Actually, ang mga, ako feeling ko, ang mga nagre-react sa ganun, let's say, mas bata sa kanila or ganun, and they talk about yung act, ganun, ano, nakikita nila sa mind nila yung mga pinagkagagawa nila. So, para bang they feel exposed. O, so, yung parang nakikita nila sa mind nila yung ginagawa nila na ginagawa ng bata. At para sa kanila, pag yung bata na gumagawa, madumi na, bastos na. Pero tapos, actually talagang the height of hypocrisy talaga yan. Tama ka, Joyce. Na nagmamadali. Hoy, wag mong gawin yan, masama yan, gano'n. Bakit? Ikaw, nagmamalinis. Nagmamalinis pa, pa-pure effect, tapos ang dami-daming anak. Ay, hindi, siguro. Excuse me lang. Siguro dapat kasi sa atin, ipinapaliwanag ang magiging epekto. Yun. Hindi ka agad yung, sabi mo nga, ano sabi mo sa kanina, hindi conclusion, ano sabi mo, jump into ano? Jump into conclusion lang. Gamit chakbal niya kuma. Bagong Ganun words agad, yan. diba? Jumping into conclusion. Jumping into conclusion. Oo, dapat ipinapaliwanag yan sa mga kabataan or sa mga bata. Pwede mo gawin yan. Pero, ang magiging ano niyan, may consequence siya. Oo, eto Or yan. dapat maging responsible nga talaga. Matuto mo na maging responsible. Pag-usapan ang pros and cons. Pero walang masama. And then make a choice. Kasi ang pinalalabas, masama yan. Pagbata eh. Tapos, walang paliwanag kung bakit. Yun. Kung why could it be bad? In the sense na pag nagkaanak ka, baka hindi ka nawala ka ng time mag-aral or ma-improve ang sarili mo. Tapos, pati parents mo nag-aalaga ng bata. Ganun yung nakaka-apekto ka ng ibang tao sa choices mo. So, ganun, ay yung ba yung choice mo? Ganun. Isipin, yun lang, dapat ganun na lang ang paliwanag eh. And then they make a choice, di ba? They make a choice. Yan. So, ang galing ni Albert. Oo, kasi ganun expert yan. Nakakainis kasi yung... Alright, so in other words, Pinagdaanan. ito nga dinidiscuss natin. Ito yung continuation yung kahapon. Umitin tayo. Kasi nga, yun yung dapat na i-conclude natin kahapon. Na hindi dapat natin binibigyan ng, yun na nga, yung negative na kahulugan or yung... Negative hindi, yun na nga. connotation. Let's say, yung sinasabi nga natin, yung virginity or yung sa lalaki walang nawawala, yung ganyan, no? In other words, yan, kumbaga parang, kung nangyari na yan, hindi dapat natin hinuhusgahan na, oy, masama kang babae ka, or yung ginawa, ayun, ganun na klaseng pananaw, no? So, maraming, alam ko, hindi sumasang-ayon, pero, alam mo, yung nakakasira sa ating buhay, Kasi, kapag ang isang babae o isang kabataan na nagkaroon ng ganyang klaseng karanasan at nagkaroon ng problema nga, alam mo, ang hirap niya iahon yung buhay niya sa ating bansa, no? Sapagkat may stigma kagad sa kanyang pagkatao eh. In other words, pero ang maganda diyan is kung magpapadala siya sa mga judgment ng ibang tao, doon siya magkakaproblema. Dapat wala siyang pakialam. Yun dapat. At dagdag pa doon, isa din yan kaya dumadami yung mga ganyan. Dagdag yan sa, di ba, pagka naghirap ang individual kasama ang pamilya. So, domino effect na yan. Kahirapan na rin ng bansa yan, di ba? Oo. Yan. Okay, eto ngayon. Meron ako pang isa pang medyo... Sige nga. Hindi tayo magdadrama ngayon, pasabog. Albert. Ay, hindi. Ewan ko sa reaction nyo. Kunyari, Joyce. Sige, bigla kunwari lang kang... po, meron kang relasyon, ganyan, no? Tapos, meron ka palang sex video. Lumabas. Ayan. Ano pinaggagawa mo, Joyce? Teka muna, maganda ba yun? Hindi. Kunyari, nagkaroon ka ng isang karelasyon na nagalit sa iyo later on, in-upload niya sa Facebook at kumalat at ngayon, nakita lang buong mundo ang iyong kagandahang Taglay. Wow! Sikat. Teka, iniisip ko pa. So, anong gagawin mo ngayon? Ikaw. Kunyari, ikaw. Anong Iniisip ko, reaction sino mo? ba? Meron nga ba? Baka meron pala. Unang-una, ba't gumagawa ng sex video? Hindi, kunyari, hindi niya alam partner. Kunyari, yung lalaki talaga gago I mean, medyo... Ay, may mga bata.
Ganon. Yeah. Ano yung lalaki, doktor? Ay. Triplot pa, talagang nag-plant na ako without the consent of the girl, no? At talagang kinuhaan. Lagyan niya yung camera na nakatago, yung mga CCTV na meron palang ganon, no? So ngayon, ano ngayon ang magiging reaction mo? Ano ngayon yung parang gagawin mo? Siyempre, unang-una, totoo itong realidad. Halimbawa, kahit sino, di ba? Naiya ako, di ba? Ganon. Magtatago ka, ganon. Magtatago ka. Pero, sabi nga natin, ano lang yan lilipas din yan. Parang mga artista lang, ngayon lang yan mainit, lalamig din yan, makakalimutan din ng tao yan. Sabihin, kaya mong humarap sa mga tao na nakakita hindi agad-agad. Nakakita ng video mo, ganyan. Pagkatapos. Nakita ka na ng Pagkatapos, nude. pwede na. Kasi hindi ko nang unang-una, hindi ko naman kasalanan yun di ba? Hindi ako ang may gawa noon, siya. Pero hindi pinaka-active ka doon sa video. Siya. Kaya nga, pero yun yung sa Hoy, video siya. hindi ako may gawa niyan, siya. Hindi. Ikaw nga yung pinakamalikot doon Totoo lang, no? In other words, ito, na nangyayari ito ngayon. Ang dami mga kababaihan. Ang dami mga kababaihan na ganitong klase problema nila at they're being condemned by our society. Talaga? Na kung saan sinasabihan sila ng masama silang klaseng babae. Alright. Sige, nandun na yung mga paghusga. Pero as the person who is involved in that particular situation, how would you now face the world? Kaya mo ba? Siguro hindi agad-agad. Ano gagawin mo? Matatago ka, pupunta ka sa ibang bansa. Papalamig muna. Hindi, papanoorin ko. Paano nga ba? Ano nga ba to? Ay, ganun. Sige, Hindi pala ako marunong. So, anong gagawin mo? Magpapalamig ka muna. Oo, palamig muna Palalamigin ako. mo muna. Oo, tsaka hindi naman lahat ng tao makikilala ako pag naglakad ako dyan. At saka, anong sasabihin mo sa sarili mo? Kasi, hindi yung pinaka-importante. You see it. Andyan yan. Call it the sex scandal. Ka ba? Ay, anong hindi. sinasabi mo sa sarili mo? Oh my gosh, ganun. Or, ano ba? Kasi, ako feeling ko, dalawa lang yan Sige, sa'yo, ikaw, ano? Wow, nakakaya, ayoko na, ganun, magpapakamatay na ako. Or, ginawa ko yan. Sige. Sige, Tanggapin. panoorin nyo. Resulta yan Yan ang tinanim ko. Yan ang inaani ko ngayon. Okay. Okay. Ano pang gagawin mo? Magpapaka-victim ka ba? Pero sa totoo lang, mahirap sa totoo pa. lang, sa unang panahon, wala naman tayong damit talaga Dahil dyan, nung unang panahon, wala tayong damit, kaya pansamantala, magpapaalam muna. Magdadamit muna kami. Saglit. Pag-BBSin natin muna sila, Eva at Hadan. Magpapalik mga kamalya, makalipas lamang ilang saglit. I'm gonna miss you, Sam. The way you touch me and comfort me when I'm sad. And the way you smile. And the way you dance around when you're happy. Kayo ba ay binabagabang ng kahapon? Kayo ba ay nagmahal, nagtiwala at nasaktan? Narito na ang Sentiments of the Heart. I cried a tear. You wiped it dry. Samahan namin kayo para inyong makamit ang kaluwagan ng puso at liwanag ng isip. Sentiments of the Heart. Ang Sentiments of the Heart ay pagpapayo kasama ang mga awiting muling magpapatibok ng inyong puso. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Kasama si Binibining Laila D. Ito pa rin sa himpilang kakampi ng masa ang bagong DZME 1530. Sentiments of the Heart. Sentiments of the Heart. Once again tonight. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines.
25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Yan. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. Kalamayan. Tuloy, kamusta ko nang masabi. Kahalayan. namatay na naman, linamay. Kasi ang dalawang mga batang kuya kong nandito ay mga guro po ito. Guro ng kahalayan. Oy, Ayan. pinalaki ako ng lola ko, strict sila. Oo, conservative kami. Wala nang matagal nang wala ang lola nyo. Sa Kristan pa ako dati. Nag-aral kami sa kumbento, sa seminaryo. Kumbento, madre kayo. Sa seminaryo. Iba ang tinitingnan nyo doon sa kumbento. Huwag niyo nang gawin yan. Ayan, sige. Albert, pakibasa mo Si muna Willie. Ay, Willie, magandang hapon. Salamat sa laging pagsubaybay. Very warm welcome. Magandang hapon po, Team Kamalayan. Okay. Kung may sex video po, naku, baka may hidden camera sa hotel. Baka magbago ka na ng pangalan. At sabihin nyo, na-edited lang yun. Joyce, sige na, magbago ko na ng pangalan. Joyce, ano ganun. Para mabago ang anyo mo sa publiko matapos yung sex scandal. Para maiba, magpahaba ka ng buhok o magpagupit ka ng buhok at magpatubo ka ng bigote. Hindi ka na makikilala, no? Alright. Huwag na tayo dun sa sex video muna. Iba na naman. Sige na, yun na naman. Yung mga model na nagpo-post ng nude. Oo nga. Kaya mo yun, Joyce? Teka muna, balikan natin. Napag-usapan na ba natin yung pagka-paint siya, art? Pero, pag photograph, porn. Porn. Diba? Oo nga, ganun diba parang ganun nga nangyayari. Depende rin, may mga photo doon na napaka-artistic ang kuha. Ay, taka muna. Meron akong yung light and shadows. May maganda akong kwento rito. Sige, ano ba yung kwento? Alam mo, noon, paggabi, nagpupunta ako sa isang disco noon eh. Alam mo yung disco? Yung kung saan nagsasayaw yung mga... Kasama mo si Ani Batong Bakal? Mga bata nga hindi na alam kung ano yung disco eh. Alam nila bar eh. Yan. Sa bar, sumasayaw na lang sila doon. Parang ganun din. Ako lang ang disco. Tapos yun sa disco na yun, may mga pupunta mga fashion models. Long models. At yung mga ibang klaseng models. Anong klase yun? Model platoon. Mga bold models, sabi nga. Okay. Kasi nung panahon yun, may mga models talaga bold artista. star, diba? Mga bold star, okay. Hindi yung bold. May iba pa rin. mga bold fashion shows eh. Okay. Nauso nga yun. Oo, nauso yun eh. Okay. Yung noontime shows, noontime lunch shows, meron na may palabas na gano'n. May pinupuntahan ako dati sa may bandang Timog, Quezon City. Malapit lang kasi sa bahay ko yun eh. So, kumbaga bago ako umuwi at matulog, dumadaan muna ako doon, nightcap. Inom muna ako ng 2 beer. Okay. 2 case ng dalawang case ng beer. Okay, tapos? Tapos since nag-iisa lang ako, nandun lang ako sa bar. Kumbaga yung bar, di ba, merong bartender. Tapos may mga solo. May mga stool. Gusto ko itong ganitong upuan eh. Para ako nasa bar. Tanda mo pa. Ganito upuan sa bar. Yan, ito inupuan ko yan. Tapos umiinom ka nag-iisa. Tapos may tumabi na isang model. Di, nandun lang siya. Di ako naman, hindi ko naman pinapansin dahil akala ko baka nandun lang siya dahil may limit siya. Okay. Tumatagal, wala siyang kausap, wala siyang so, Hindi naman siya nagsasalita ng mag-isa. Hindi naman nagsasalita ng mag-isa. So, kinilala ko. Okay. Ayun, pasalaman ko nga, model daw siya sa isang grupo. Yung ngayon, nagpa-fashion show doon. Okay. Sabi ko, okay. Sabi ko, di yun ang kwan. Tapos tinanong ako, anong pangalan ko? Nag-fake pa ako ng pangalan ko. Kasi, siyempre... Alam ka na yung pangalan? Gregory. Di ito ngayon. Tinanong ako, anong ginagawa mo? Ang trabaho mo? Sabi ko, photographer.
Ay, photographer ka pala. Imagine, sinabi ko, photographer ako, di wala ako alam sa photography. Basta sabi ko, photographer. Kasi ayoko sabihin, taga-recording ako eh. Basta nagpanggap ako, ganyan, no? So, ito ngayon, sabi niya, ay, photographer ka? Ay, gusto ko sana kung makuhaan mo ako ng pictures. Kasi gusto ko may kopya ako ng mga photos ko na, ayun nga, whatever, no? Na pang sexy souvenir. nude, ganun. Hindi naman, not necessarily. So, in other words, sabi ko, sige, ganito. Libre ka ba bukas? Gusto mo, magkita tayo dyan sa, alam mo yung hotel, yung sa may Mother Ignacia, may isang hotel doon eh. Malapit lang dito, sabi ko. Doon tayo magkita, may swimming pool doon. At least, normal na pwede tayong magkuhaan doon, whatever, kung ano attire mo, kung ano yung, pati kung gusto mo mag-bathing suit, swimsuit, dali mo lahat yung susuotin mo. Correct. Di, okay, nag-usap na kami, nag-on na kami kung ano oras. Alas 3 yata yun, alas 2 ng hapon. Sasabi ko, kasi kita tayo sa poolside. Eto ngayon, ang problema ko, wala akong camera. Nice one, Tato. Panalo. Kaloka. Panalo. No, pangalawa, At hindi pa uso cellphone noon. hindi pa. Pangalawa, wala akong alam about photography, no? Yan. Talagang, sabi ko, Yan ang patay. sinasabi ko. Galing. Eto ngayon. Galing, okay. Eto ngayon, sabi ko, teka muna, problema to. Saan ako uhagilap ng camera? Kasi pumorma. Sa luneta, agawin mo yun. May tinawagan akong friend ko na DJ dati, no? Sabi ko, pare, di ba may camera ka? Yung maganda, parang professional, yung talagang... Parang may telephoto lens. Oo, yung mga ganun, may mga lente. Oo, kasi hindi naman pwede Instamatic camera lang. Alam mo eh. Sabi niya, bakit? Kasi, kinuwento ko na napasubo ako, ganito, ganyan. Sabi niya, sige, punta ka rin sa bahay. Hiramin mo. Liga, turuan kita. Sige, kasi sabi ko talagang hindi ko alam kung paano i-operate yan eh. At saka, di pumunta ako kagad sa bahay niya. Hiram ko yung camera niya, paturo ako. Tapos sabi niya, ito, hindi mo kailangan ng film dito. Puro slide shots, mga slides. So, click ka lang na click dyan. Okay na yan. So, in other words, nauwi ko yung camera. May camera na akong pampuporma. Nabukasan. Eto na ngayon. Pampapost. Pagdating sa doon sa lugar nga, dumating siya. Nandun. May talagang may bag siya malaki na nandun lahat ng susuotin niya. Parang photoshoot kami. Talaga, may costume dala. Kasi photographer ako eh. Imagine, siyempre, ang alam niya, professional photographer ako. Okay, nakadali ka. Tapos? Ito na ngayon. Sige, sabi ko, anong gusto mo munang kuhan? Nagpalit lang shorts. At saka isang blouse. Okay, sige. Okay, dito tayo sa garden. Ayan, kunyari talagang marunong ako. Pause ka dyan. Nagpo-click-click yung sabi ko doon sa friend ko, basta i-click mo lang na wala na ako ina-adjust, ha? Sabi niya, sige, ito lang. Basta pag mo yan, okay na yan. Ito lang ngayon. Dami ko lang kinlik. Okay. Sabi ko, marami na tayong shots na so, na-review naman yung nakikita. Hindi, wala. Hindi pa nagde-develop. Kasi kailangan tuloy yung hindi pa uso nun yung mga katulad ngayon na digitalized na. May digital ka na eh. Noon, wala pa eh. Kasi iaano pa yung slide na yun. Parang de-develop pa rin kahit pa paano eh. Ito na ngayon. Sabi ko, magpalit ka na ng costume ng damit mo or whatever. Okay, nung nagpalit, eto na, nakabikini na. Pagpunta roon sa okay, sige. Sa swimming pool naman tayo. Sige, okay lang magpo-posing doon. Basta makakatub ko to sa kwento mo. Hindi, okay. Basta. May talagang, eto, may lesson ito. May realization dito. Okay. Eto nga, sabi ko, wow. Naku, di ba? Kasi talagang pumorma lang ako doon para kung makakadate siya eh. Afterwards, nagpanggap ako na na pinaniwalaan naman niya. Okay, take ito na. advantage lang, ganun. I was taking advantage of that situation, no? Right. Na para bang sabi ko, kanya-kanyang papilan lang ito eh. Gimmick. Ito lakas ng loob mo, no? Hindi ko nakaya yung ganun. Hindi ako. Tapos ano nangyari? Anyway. Ito na, sabi ko, wala ka na bang kapalit yan? Kasi ubusan naman yung maraming shots na naman eh. Sabi, meron pa uli. Mamaya pa, pinakita niya sa akin yung mga susunod niyang susuotin. Sabi ko, hindi pwede pang pool yan dito. Naku, sexy masyado yan. Two-piece na. Hindi lang two-piece. Yung mga ginagamit nila sa mga show nila na yung talagang see-through na medyo
shocking na yun. I mean, hindi na pwede for the public. Okay. Sa Erotic, whatever, ganun. Sabi ko, hindi natin pwede gamitin dito yan. Papalayas tayo dito ng management dahil bawal yan Pero sayang yan. Sabi ko, maganda sa lakunan Tapos, nag-isip ako. Sabi ko, ikaw, payag ka ba kung mag-check-in tayo, may kwarto rito sa hotel? Pumayag ngayon. Sabi ko na, talagang, eto na. Sabi ko, ganyan. Eto na, pagkakataon ko. Okay, ano ba naman yan? Eto na, sige, kung ano yung ginagamit ng costume, mga kanya na sexy, sige, shoot ako na shoot. Iba-ibang angulo, iba-ibang posisyon na posing niya. Talaga, ang galing ko mag-direct. Kunyari, ito, gawin mo, ganyan. Okay, tapos? So, nanimala naman siya. Ang ganda naman ako. Eto na ngayon, sabi ko, wala ka na bang iba pang papapalit dyan? Kasi marami na tayong iba ng Ay, wala na Tapos sabi ko, sabi na, siya nagsabi, gusto mo, nude. Ano? Sabi ko, sagot mo. Okay. sige. Eto na, talagang nag-nude. Anong nangyari? Eto na ngayon, nanginginig na yung camera ko. So, nanginig na yung kamay mo sa camera mo. Sabi ko, wow. Sarap niya nabitawan mo. Anyway, so eto na. Alam mo, kuha ko ng kuha, Tapos, iba-ibang posing pa pinagawa ko. Alam mo, during that time, meron akong kakaibang naramdaman na parang, alam my namin God, yan. this girl trusted me so much. Kasi alam niya, photographer. Oo. So ngayon, I had to act as a professional. So talagang, wala akong inisip na noon. Kundi kuhaan lang siya ng picture. Hindi ko man lang inisip na, kung ano man lang. Whatever. Alam mo, naging professional ako talaga at that time in terms of how, yung attitude ko, na talagang walang nagkuhan. Hanggang natapos yung session na yun, hindi ko siya hawakan ni katiting sa kamay niya. Wala. Talagang, very good ka nung panahon yun. Tapos, ewan ko kung ano nangyari, Tapos ito lang ngayon, nagpaalam na, uwi kami, kasi hindi ko naman alam kung saan siya pupunta pa. Basta, ako naman, sinuhuli ko yung camera doon sa friend ko. Sabi ko, nandyan lahat yung shots, i-develop na lang. The following day, 2 days after, tinawagan ako ng friend ko, pare, ang galing mo pala kumuha ng mga shots. Ang ganda ng mga angulo mo, tsaka ang ganda ng mga composition. Pagkita ko ganyan, alam mo, ang ganda nga ng mga shots. Ang dami, binigay niya sa akin lahat yung pati yung mga nude. Wow, ibig sabihin. Ito lang ngayon. Ito lang ngayon. Kasi ang promise ko doon sa girl, kung ano man yung mga photos na makukuha ko, bibigyan ko siya. Bibigyan ko sa kanya. Bibigyan mo siya. So, nagkita kami the following day. At nakita nga niya, tuwa siya, ganda. Tapos, yung iba, sabi niya sa akin, iba sa'yo na. Itago mo na lang yan. Ganun? Sige, ganyan. Okay. Yung sa kanya, kinuha niya yung mga gusto niya, Right. Ito na ngayon okay, uwi ako. Meron akong kanya. Ganyan. Alam mo, nung pag-uwi ko, para bang hindi naman ako nag-guilty, pero kaya lang sabi ko, nakonsensya ka lang talaga. Pag may makakakita ng ibang tao dito sa pictures niya, hindi naniniwalang walang nangyari sa'yo. Hindi sa naniniwala. Kawawa itong babaeng ito. Pag kumalat ito. At pag kumalat ito, masisira itong babae ito. Sinunog ko lahat. Feeling mo hindi mapapag-alagaan. Oo. Ang nangyari, sinunog ko lahat yung photos na yun. Yung mga kopya mo. Oo. Kaya lang nagsisisi ako, bakit ko ba sinunog? Sinunog mo, kaya ganun ang tapos ng kwento mo kasi ngayon, hindi na kami naniniwala sa sinabi mo. Kasi wala kang ebidensya. Wala akong ebidensya. Yun. Anyway, so at least, diba, na ano mo yung... Hindi, pero yun lang nga. Ito na ngayon, napasubo. Good afternoon, Kamalayan. Si Sir Tato po, hindi, okay. Napasubo din pala sa mga tukso hindi naman, syempre, Pero at least nakita ko nga, may realization nga na talagang doon ako biglang natauhan, na professionalism is something na iba yung Iba yan, pare. Iba yan. Oo, kaya nga yung mga artist na nagpipinta. Diba ang galing? At sasabihin mo, pumunta sila, meron silang nude model doon. Yung pala talagang, pag may nude dyan,
Wala silang pakialam. Basta ano lang sila, drawing lang. Na-experience ko yan to. Meron kaming, na-involve ako sa mga photoshoots dati. Tapos, sobrang sexy, whatever. Pero at that point, hindi mo pwedeng pagbigyan yung last, yung mga ganun, yung wala yung last na yun. Ako naman, pagtapos nun, trabaho lang, nakakapagod din. Oo. Kasi Oo, parang, syempre. Pagod ka din. No? Kasi mag-iisip ka. pinipigil mo kasi yung mga ganun. Hindi. So, nawawala. Pero pagtapos nun, pag-abot ko sa bahay, pagod na pagod ako, ang sakit ang ulo ko. Para bang, wala, kasi nakafocus ka sa, yun nga, the job on hand. No, yun nga, trabaho talaga. Trabaho talaga. In other words, kung professional ka, trabaho talaga. Oo. Hindi ka mag-iisip Wala kang maisip ng ganun. Oo. Kaya sabi ko, matino rin pala ako talaga. Wow, at least, di ba? Ikaw sa mismo Hindi ako sa nag-take sarili advantage nung situation na yun. Oo. Tsaka kasi pinagkatiwalaan ka rin ng babae. Pero ngayon, eto ngayon ang gusto ko ngayon sa bucket list ko. Ano? Mag-post. Ikaw? Sabi ganun. Hindi, alam mo kung bakit. Maawa ka naman sa tao. Hindi. Nung ko pa, sa taong bayan. Nung ko pa gustong, pinag-isipan ko yan eh. Sabi ko, how does a model feel posing for someone she doesn't know? Strangers yung mga kuwan. Kunyari, yung nagkaan sa kanya. Sabi ko, she would just sit down there or kumbaga yung anong post na pagagawa sa kanya for ilang oras yun, nakagano na siya. And yung mga nasa harapan niya, hindi niya kilala eh. Right. So in other words, ano niya, yung para bang feeling wala niya. siyang pakialam, gano'n, no? O, trabaho lang ito. It's just, siguro ganun na nga, trabaho I lang would ito. think ang nasa isip niya yung camera lang yan. Oo. Na Okay, hindi niya iniisip tao. Yung nagpe-paint ng art, this is art. Yan. So in other words, ganun ang ka-inosente dapat tayo in terms of how we should look at that kind of That's the difference, Tato, between yung ito lang, this is what it is, this is the job, ito yung kailangan, versus erotica. haluan mo ng mali siya. Yung erotica. Yung mali siya ang nagpapaiba dyan na naglalagay ng kahulugan. So, ang tanong ngayon, tanong ko lang po, Sir Tato, kasama ba yung girl na yan sa 16 na naging GF nyo? Texter 9337. Hindi ko nga naging girlfriend eh. Hindi ko nga basta she was just a professional model. So, yun. After that, hindi na kami nagkita. Ayun. Hindi na kami nagkaroon ng kwan. Wala. Hindi ko na siya naging... You're the man, Sir Tato Mangal. Really. Thank you. Hindi, ayun na nga. Na-share ko lang yan dahil nga, etong sinasabi nga natin na ma-expose ang isang babae, lalo na isang kababaihan na nagkaroon ng sex video scandal na nakita hubad-hubad. As compared sa mga, ito nga nagpo-post ng professional kwan. So pareho rin naman yun, nakahubad din. Although wala namang ka-sex, no? Kaya walang sex scandal. Professional model. At yung mga nagpo-post, let's say sa mga magazines, gano'n, kung todo makeup at saka hair in other words, walang mali siya sa ganong klaseng kwan nila, no? Sa professional artistic nila modeling, no? So tulad din ng virginity, lahat ito ay nasa kaisipan lang. Kaisipan lang. Nasa ating values lang talaga. Kung ano yung judgment mo, ano yung reaction mo, basically yun. Pero kung masabi ko, mataas ang kamalayan mo, hindi mo pag-iisipan ng hindi tama or hindi maganda. At kung bumaba man yung kamalayan nyo, iangat mo kagad. Ibig sabihin nun, may mali siya ka o bastos ka. Yun. Ganun lang yun eh. Nagbago na lang ako. So in other words, eto nga, kaya nga gusto kong palabasin dito sa ating society, right. Sa ating media. Ang isang babaeng nakahubad, hindi masama yan eh. Correct. As a matter of fact, si Michelangelo, yung mga paintings niya, di ba? Sa ang daming ganyan eh, nakahubad talaga. Tsaka bumundo yan ang sinasabi. Bakit ba nasasabing isang masama kapag ka nakahubad? Yun na nga, sino lang sabi? Sino yan? Yan. Sino ang nagbihis
sa mga taga-Cordillera ng mga nakatopless na kababaihan na wala naman silang mali siya na naka-expose yung breast nila. At nung dumating yung mga misyonaryo doon, binihisan sila. Bakit nila Tsaka binihisan? hindi, kasi Bakit diba, nila binihisan? Oo. Sinabi kasi, bastos yun. Oo, kasi 'di ba ginawa So, nilang gumawa tayo, gumawa ang mga tao ng ayan ang babae dadalhin mo yan sa isang kabaret, maghubot-hubad diyan. Kaya alam mo doon nagsimula yan 'di ba? Oo. Ganun eh. Actually, it could be the complete opposite, Joyce. Wala nang ganun. Tapos dahil nga sa pag-suppress at paglagay ng mali siya sa nudity, na nagkaroon ng ng curiosity, interest, ganun sa yung mga performance na hubaran, ganun na kasi naging parang bawal. So, you pay for it, so magbayad ka para makita mo. Kung normal yan. Normal na nakahubad, naglalakad sa kalye? Oo ba? Dati Gusto mo, naman. Joy, subukan mo. gusto mo makakita lang picture? Ano ko, isang Kung group picture, wala dito. namang, oo. Na, Hindi, Joy, sige, subukan mo. siguro mga 200. Kaya una-una kayo, ang ginagawa. Ay, pinagagawa mo dyan. Ito na lang sa UP. Tuwing yung kanila, yung apo. ano yung tawag nilang run nun? Oblation run. Oblation run. Oblation run. Nakapiring lang yung mga mata nila or whatever. Nakatakip yung mukha. Nakamaskara sila, pero basically, tumatakbo sila na... Para hindi nila makita, lahat pinapakita maliban sa mukha. Nandun ka ba, Joyce? Nag-take pictures So, yung girlfriend lang niya, alam mo eh. Ako hindi ko alam eh. Hindi ako nag-take ng picture. Daan lang sila. Okay. Alam mo, hindi ako nakachempo dyan. Nasa UP ako. Sa bagay, anong interest ko dun? Kaya nga, di ba? So, in other words, Sir Tato, may asawa po ba kayo? JC ng Cavite. sino to JC? Babae ka ba, JC? O lalaki? Sasagutin ko po siya. Available po si Father Tato ngayong panahon na yun. Kaya yung mga, first come, first serve po yun. By scheduling. Don't wait too long. The opportunity By will schedule not yan. last forever. Alright. Anyway, so in other words, ito yung talagang bunot-dulo nitong pinag-uusapan natin. Sino ang naglagay ng mali siya sa ating ganyang klaseng... Sa kultura, sa pag-iisip, sa damdamin ng taong bayan. Dahil wala naman talagang mali siya talaga yan originally eh. Walang masama dyan eh. Talagang walang mali doon. Oo. Wala eh. Wala talaga. It's the most natural thing, no? In other words, we were born without clothes. Yun ang kwan eh. So, ito lang. Kaya lang nagbalot dati dahil sa weather, di ba? Yung, yun lang. let's say, yung mga nasa may winter, ganun. Sipin mo naman wala kang suit, tapos wala ka naman balahibo sa katawan, tapos winter, patay ka nun. Nanigas Survival ka na. requirements. Alright. Pare-pareho naman daw ang parts natin, sabi ni Candy. Oo nga. Kala ko sasabihin. Ha? Oo nga. Hindi, ibig sabihin, kasi ganito yan eh. Alam mo, Nalito naman ako sa parts na yun. kasi, okay, let's discuss that. Kaliwa o kanan. Diyan nagkakaroon din ng comparison, no? Na, wow, siya maganda, malusog, malaki. Yung isa naman, sasabihin niya, ay naku, ayoko, nakahiya ako dahil ako maliit lang, ganun. So, in other words, nagko-compare. Yan pa isang mali comparison, comparing. Iba lang ho ang hubog ng iba. So, in other words, pag nag-compare ka, iba rin na talagang kwan. Kanya-kanya lang ano yan eh. Ito si Candy, kinakartsawan na naman ako nito. Iba daw ang hubog ng iba. Ganun. Pag pumayat ako, hindi na kita papasin. Bahala. Sensitive. Anong meron ka? Meron ako. Ay, meron. Lalaki ka, Candy. Meron siyang push at damdamin. Meron lang sa organs. Okay. Pero lang, okay. Alright, okay. Anyway, so itong pinag-uusapan natin na ito, mahalaga ito. Dahil sa akin, mas gusto ko pang makakita ng nudity sa TV, sa pelikula, kesa sa violence. Kesa yung sa patayan. Kesa yung mga nagkakasakitan na nagbubuntalan, nagmumurahan. Oo. Mas normal ang nudity kesa sa mga ganong eksena na yung nagkakasakitan o nagkakapatayan. So, sa akin, dapat mas
palaganapin natin yan. Alright, tapos So, na tayo ngayon. nangihinayang si JC kay Tato. Bakit po wala? Sa 60 po na girlfriend nyo, wala po nagtagal. Ay, nako, matagal Sayang lang. naman po. Sino ba si JC? Babae ba ito Babae o ba lalaki? si JC? Lalaki? Ayan. Texter po eh. Ayan nga, oo. Texter nga. Pero JC. Pakipatanong na lang, Candy. Babae ho ba kayo? Ganon. Okay, anyway. Anyway. Nasagot na namin ilang beses yan dito. Bakit wala akong Siguro napangasawa? bagong tagapakinig si JC. Oo, kaya hindi niya alam. Baka ngayon lang siya Dati siyang nakarinig. bishop. Alright. Again, I will answer it for the nth number. time. Nth time. Ako ay ilang beses na nagbalak magpakasal pero hindi natuloy. So, wala akong masabi na kumbaga bakit walang nangyaring ganong klase Walang natuloy. namin, no, yung ngunit pagkakapormal ng relasyon, no, sa pamamagitan ng kasal. So sa akin naman kasal o hindi, pareho lang 'yon. At kung hindi man ako, kasi ako ay naniniwala naman din sa living in. In other words, wala akong judgment pagdating sa living in. Kasi sa akin, ang importante is nagmamahalan ang dalawang tao. At pag nag-live-in kayo, malalaman mo kung ano yung ugali ng isa't isa. And better, mas maganda pa nga yung basihan yun pag kung gusto nyo magsama ng habang buhay. Okay, eto. If you can or cannot stand each other. Ito, mga one last minute tayo. Pero ito, nais ko lang last isingit. na yan, Nais ko singit to. Sabi nga nila, paano yan? Di ba, yung sa paghihiwalayan, what God has put together, let no man put asunder. So, sabihin mo, hindi pwedeng maghiwalay. Lalo na kung ang pinagbuklod, ang nagpabuklod ang Diyos mismo. Alright. Sa akin is, God is love. Sa akin is, what love has put together, no man can put asunder. Pag merong pagmamahalan ang dalawang tao, kahit na anong sabihin mong gawin mong bagay na para sirain yung pagmamahalan yan, wala kang magagawa. Hindi mo magagawa yon, hindi mo masisira. Right. Pero pag nawala na yung love na yon, napakadaling buwagin yon. Kahit walang sumira dyan. Kaya what love has put together, no man can really put asunder. So, God is love, and so therefore, what love Pero pag puts nawala together, na yung love, yun, tapos na. Automatic. So, yan. Dahil dyan, That's life. Maalam na tayo at alas 5 na, magagalit na sa atin si Danny Atienza. Maraming salamat po sa pagkikinig. Hanggang bukas uli, marami tayong pag-uusapan tungkol sa nudity, relasyon, sex, love. Yan. Ang pinaka-favorite subject namin dito, #nudity. Si Albert Padlan po, hanggang bukas po. Maraming salamat. Alright, antabayanan po ninyo ang ating paboritong programa rito sa DZME, ang The Phenomenon Return ni Kuya Danny Atienza. At ito po si Tato Malay na nagsasabing maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon na ito. at ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig dito sa programang Kamalayan. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6,